Welcome back to another vlog. Isa na namang loan app yung sisilipin natin at mukhang promising. I repeat, mukhang promising. Dami nila guys ha, like ang dami talaga nila. Yung ginagamit yung Mabilis Cash, dinudugtong sa pangalan nila. So yung sisilipin natin today ay si Peso King Mabilis Cash. Nasabi pwede daw magpahiram ng up to 95,000 pesos. So bago nyo i-download yung loan app na to guys, mas mabuti pa, panoorin nyo na lang yung video na to until the end. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. And dito, yung mga pinag-uusapan natin ay online loan platforms po. So kung ito pong gusto nyong mga topics, then please subscribe to my channel and hit that bell notification button para lagi kayong updated kapag mayroon akong topics. Bagong topics about OLA. So wala po tayong pinopromote ng mga OLA links dito guys dahil dito, tamang expectations lang about OLA. Kung anong okay, anong hindi, ano yung iiwasan, or whatnot. But guys, before anything else this video is not sponsored. It is based on my personal experience. So yun nga, Peso King Mabilis Cash. Naku, grabe guys. At sabi, ito daw yung developer niya. Pero, aalamin natin kung legit yung isang loan app. At bago yan pala guys, one more thing, promise. Dahil wala po akong OLA links dito, Shopee links meron. Bet nyo tong t-shirt ko, which I got from Just G. It's cropped up actually, and komportable siya. Charot! Ay, nako, nag-product review tuloy. Anyway, so nakatag po si crop top sa video na to in case you're interested. So, yun, para hindi na kayo maligaw kung saan kayo pupunta. Anyways, balik na tayo sa pag chika-chika about online loan platform. So, ayun nga guys, sinubukan ko yung loan app na to. Well, syempre, aalamin natin kung legit. So, andun po sa kanyang privacy agreement. Pag naglalogin ka sa app bago ka magbigay ng phone number, may i-click ka. And nakalagay po doon na si Yulon. Yun daw yung company na may-ari ng loan app na to. When you go to the list of recorded online lending platforms, merong Yulon, pero website guys. So, red flag na yan. Meron pang isang nag-comment, sabi niya, 5 stars daw, pero that was September 15, babawiin daw niya yung 5 stars pag hindi siya na-approve. Na-approve kaya to, baka nakalimutan na mag-update. Anyways guys, hindi po sapat na hanggang doon lang tayo sa comments kaya sinubukan ko talaga siya, dinownload ko siya. Yung nakakatakot dito kasi alam niyo, maglalagay ka ng phone number, wala kang matatanggap na text. Kahit sa spam folder, walang text. Either, i-click mo yung VOZ or VOZ, at may tatawag sa'yo, magbibigay ng code. Or, hintay-hintay ka lang ng konti, pindutin mo lang yung send code na yan, tapos may lalabas. Doon na mismo lulutang sa screen yung OTP. Nakakatakot guys. What if may iba gumamit ng phone number? Kasi hindi siya mahigpit. Pwede ka maglagay ng GCash, Grabpay, Paymaya doon. Mamaya ako na i-reveal ko ano meron sa loan app na to. Basta sinubukan ko siya para sa inyo. Nako, syempre, sinasabi niyang 95,000 daw yung pwede niya ipahiram. But every step, pinagdadaanan mo sa loan app na to, umiiba po yung number. At nung nalagay ko na yung aking mga contacts, at papalapit na ako sa dulo guys, from 95,000 naging 32,000 pesos. O, ayan. So, ito lang yung patunay na kahit na sinasabi ng isang loan app na ito po yung amount na pwede niya pahiram sa inyo, hindi po yan yung final amount. So, nagbigay po ako ng valid ID sa loan app na to. Yung mga valid IDs niya is andito po. And after kong ma-upload yung aking valid ID, na-capture na po yung details. Pagkatapos yun, syempre, nag-selfie din ako. Ayan na mga guys. Kala ko, okay, lusot na sana eh. Kasi nung dumating ako sa dulo, lumabas yung offer. Ko, okay, 2,000 pesos. So, hindi mo yung buong matatanggap. Yung matatanggap mo na lang is 1,2 at babayaran mo siya sa loob ng 7 days. O, diba, bongga? Ang laking offer. Ang laki rin ng kaltas. Buti na lang kasi pag na-reject ka sa loan app na to, reject ka naman talaga. Wala kang matatanggap sa any e-wallet na ni-nominate mo. Huwag mo nang ibigay yung mga yung bank mo. Delikado yan. Pero doon ako nagulat guys kasi nung sinend ko, sinubukan ko, gusto ko malaman ko talaga may matatanggap ako eh. For your information yung ginamit ko pang register and yung Grabpay ay one and the same yung phone number. In review po, yung application, yung 2,000 na tinry kong i-claim, lumabas. Pag refresh ko ng app, lumabas si Easy Borrow. Inconsistent siya be. Tapos ito yung isang red flag kasi bakit Peso King tapos lumalabas si Easy Borrow. Kung i-go mo yan, hingi po siya ng disbursing amount. Kung masobra isang oras, tapos pa ako mag-dinner bago ko malaman na na-reject sa loan app na to. At buti naman kasi wala naman akong natanggap sa aking Grabpay. At by the way guys, this loan app will ask for access sa location mo, yung mga ganun. And then, kahit na 3 lang daw yung hihingin niyang contacts. Pero guys, hihingin niya naman yung access sa lahat na nasa phone book nyo. So, ano bang ibig sabihin yun? Diba?
magduda na tayo. Anyways, guys, and by the way, kung magpapadelete ka ng account sa loan app na to, just make sure na walang nakaprocess. Kasi pag may nakaprocess, ayaw mag-delete. Pero wag na kayong maghintay guys na mapunta pa kayo sa part na magpapadelete kayo. Kasi wag nyo na ibigay yung mga valid IDs nyo sa loan app na to. Yung mga valid IDs na tinatanggap nyo ito. And for your reference, yung binigay ko po is my driver's license. Anyway, so yung loan app na to, hingi po siya ng mga basic information. And I'm sure we're all familiar with that already. Pero yung it's a joke. Joke. Kasi, dun sa part na hingi po siya ng employment information, and for your reference, sinabi ko pong housewife So, kahit na sabihin mong housewife ka, hingi siya ng company, hingin niya pa rin yung company name, housewife nga Tapos, how long you've been working there. Tapos, yung company phone number and company address. So, it doesn't make sense. Kaso, ganun yun Hindi ka makakapag-continue kung hindi mo yun ipoprovide. After, lahat ng binigay ko na-reject ko sa loan app na 2,000 na nga lang, hindi mo pa buong matatanggap. Willing naman ako magbayad for the sake of science. Char! For the sake of, trying this app para meron pang feedback sa inyo. Pero, reject. Reject ko lang dumating sa Grab ko. And sinubukan ko si Easy Borrow. Itong si Easy Borrow naman, 2,000. Yung final niyang offer is 2,000. Ganon din. May kaltas. Pero syempre. At matagal din akong naghintay guys And reject. So, Peso King, reject. Easy Borrow, reject. May pumasok pa sa GrabPay ko, sa GCash ko, wala Reject is reject sa loan app na to. And well, guys, iwasan nyo na. I'm pretty sure. Ang dami kasing galit dun sa comment section. And yung isa dun, nakalimutan lang mag-update. Kasi September 15 pa yun So, yun, reject po ako sa dalawang Ola na andito sa Ola na to. Ola within Ola. At guys, bago kayo mapadpad sa mga walang klarong Ola, then, check nyo muna yung playlist ko, which is Legit Loan Apps by Ate Red. Kasi andun po yung mga online loan platforms na mas okay kaysa sa loan app na to. And wag dito guys, wag dito sa kay Peso King. And check nyo yung nasa Legit Loan Apps playlist by Ate Red kasi yun po yung mga loan apps na legit. Nagko-comply po sila sa cap ni BSP na hindi lalagpas ang 15% yung interest or service fee. So far, naging okay naman yung experience ko sa mga loan apps na yun. So anyways guys, I hope you learned something from this video. Kung meron kayong gustong pasilip, let me know in the comment section. And I'll see you on my next vlog. Bye-bye!